Magandang umaga mga kaklase at kaibigan. Kami po ang Group 2. Ngayong araw ay tatalakayin natin ang iba't ibang kagawian at kultura ng Espanya. So, hola ulit, kompanyeros. Narito kami ngayon upang ipakita sa iyo ang aming paglalakbay sa Espanya. Ito ang aming mga miyembro. Michelle Escala, Tyrone Riodique, Sophia Estacio, Jacob Mauricio, 8 Aringo at Carmina Villaruel. Sumarhe en la cultura española. Masasaksihan natin ang kamanghang kultura ng Espanya. Isa dito ang flamenco dance. Ang flamenco dance ay isang madamdaming anyo ng sining ng Espanyol na nagmula sa Andalusia. Nakilala sa makapangyarihang sayaw, masalimuot na pagtugtog ng gitara at madamdaming pagkanta. Ito ay isang kultural na pagpapahayag na malalim na nakaugat sa kasaysayan at tradisyon ng rehiyon. Bakit sikat o karaniwan ang football sa Espanya? Ang football ay hindi kapanipaniwalang sikat sa Spain dahil sa kombinasyon ng mga salik. Kabilang ang mga accessibility nito, kultural na kahalagaan at tagumpay ng mga Spanish club at manlalaro sa international stage. Mga lugar na aming bibisitahin, Madrid at Barcelona. Isang topical na parasyo. Kasama sa aming itinerary ang Madrid at Barcelona. I-explore ang kanilang makasaysayang landmark at ang kanilang mga sikat na restaurant. Ang susunod na destinasyon sa ating paglalakbay ay ang Madrid. Kilala ang Madrid sa mayamang kasaysayan, makulay na kultura, world-class na museo, at masarap na lutuin. Ang lungsod ay kilala rin sa magandang arkitektura, buhay na buhay ang nightlife, at ang iconic na landmark tulad ng Royal Palace at Plaza Mayor. Ang Plaza Mayor Ang Plaza Mayor ay ang pangunahing pampublikong plaza sa puso ng Madrid, ang kapisera ng Espanya. Ito ay unang itinayo noong 1588 to 1619 sa panahon ng paghahari ni Philip III. Ilang bloke lang ang layo ay isa pang sikat na plaza, ang Puerta del Sol. Ang Stadium ng Santiago Bernabeu. Ang Stadium ng Santiago Bernabeu ay isang football field na maaaring maurong ang bubong sa Madrid. May seating capacity na humigit kumulang 83,186. Ito ay naging tahanan ng stadium ng Real Madrid. Ito ay natapos noong 1947 at ipinangalanan sa footballer at maalamat na presidente ng Real Madrid na si Santiago Bernabeu. Mga tradisyonal na pagkain sa Madrid. Ang tradisyonal na pagkain sa Madrid ay masustansya at malasa. Kabilang dito ang cocido madrileño, callos at bocadillo de calamares. Ang cocido de madrileño ay maaaring ituring na isang metapora para sa lungsod at sa mga tao nito. Ang sikreto ng tradisyonal na recipe nito ay nasa sapin ng sopas, ang kinis ng garbanzos, at ang kalidad ng mga karne. Ang pangalawa nating bisitahan ay Barcelona. So ano yung mga sa Barcelona? Una, ang Sagrada Familia. Ito ang Sagrada Familia, isang tanyag na simbahan sa Barcelona, Spain. Disenyo ito ng kilalang arkitektorang si
Anthony Gaudi at kilala sa kakaibang estilo na pinagsama sa Gothic at Art Nouveau. Sinimulan ang construction noong 1882 at hanggang ngayon ay hindi pa rin tapos. Tampok sa mga pader nito ang mga eskulturang nagpapakita ng mga tagpo sa buhay ni Jesus na nagsisilbing pagsasalin ng sining, pananampalataya at kalikasan. Next, ang Park Güell. Isang pangkilalang lugar sa Barcelona ay ang Park Güell. Isa rin itong obra ni Antoni Gaudí na kikilalang sa makukulay at makaibang disenyo matatagpuan dito. Ang mga mosaic at bangko, makukulay na tiles at mga eskaturang hugis ng hayop. Nagsimula ito bilang isang housing project pero kaulunan ay naging publiko ng parke. Ang Park Güell ay nagpapakita ng likas ng galing ni Gaudí sa pagsasama ng sining at kalikasan at ngayon ay isang mga pinakabinibisitang destinasyon sa lungsod. Traditional foods of Barcelona. Ang una, ang tradisyonal na nilutuin ng Barcelona ay mayaman at iba-iba pang na malalim na makaugat sa kultura ng Katalan. Kabilang sa mga dapat subukan dish ang paella, isang masarap na ulam na kanin na kadalasanang nagtatampok ng seafood at fideuà na katulad ng paella ngunit ginawa gamit ng noodles sa halip ng kanin. Paella. Ang mga Mediterranean restaurant sa Barcelona ay malawak na kilala sa mga turista at lokal para sa kanilang katangi-tanging iba't ibang mga pagkain at tapas. Gayunpaman, mayroong isang hindi mapag-aalinlangang ulam na namumukod tangi sa iba, at ito ang paellas. Lahat ng uri ng paella ay may magkakatulad na ilang pangunahing sangkap, gaya na lamang ng bilog na bigas, tulad ng bomba variety, kamatis, tubig, langis ng oliba, saffron at asin. Ngunit ang nakakagulat na lamang ay ang pagkaing dagat ay hindi isang opisyal na sangkap ng klasikong paella. Yun na lamang po mga kaklase at kaibigan. Salamat sa pakikinig sa amin. Gracias sa pagsama sa akin sa hindi malilimutan pakikipagsapalaran na ito.